Mapagpalang Thursday morning po sa bawat isa. A blessed Thursday morning sa ating lahat. Good morning, good morning. Tayo po ay narito ulit sa ating morning devotion. Kumusta po ang bawat isa sa inyo? Kami ay tulad ng dati, busy pa rin dahil dito sa aming VBS na activity etong week na to. Dahil tayo ngayon ay nasa ating morning devotion, Seeking God in the Morning, dito sa ating FB Live. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, sa panibagong kalakasan na taglay ng bawat isa sa amin, sa pagkakataon na muli kami ay makapagbulay-bulay sa iyong banal na salita. Patuloy kong hinihiling, Ama, ang iyong presensya sa aming gawain na ito. Hinihiling ko na gabayan mo ang bawat isa na nakakasama namin online, nanonood ng replay ng live na ito, na patuloy mong puspusin ang iyong banal na spirito, pagkalooban ng karunungan at pangunawa, at tulungan mo, Panginoon, na ang lahat ng aming napag-aaralan sa gawain ito ay patuloy na maging liwanag sa aming pamumuhay. Patuloy din namin hinihiling, Ama, ang iyong gabay sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin nakakasama sa ganitong gawain. Ingatan mo rin po sila, gabayan, at tulungan, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Patuloy din namin hinihiling ang iyong paghaplos sa iyong mga anak na dumaraan sa mga pagsubok at mga pagkakasakit. Patuloy mo po silang pagalingin at tulungan, Panginoon, na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. At Ama, gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa iyong banal na harapan at linisin mo po ang aming puso at isipan at gawin kami laging katanggap-tanggap at kaaya-aya sa iyong paningin. At muli, Ama, ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Mapagpalang umaga po ulit. At katulad ng napag-usapan o nabanggit ko yesterday, na gagawin nating 2 topics every day hanggang tomorrow para makumpleto natin itong week 1 na 7 days topic. Ayan, dito tayo ngayon sa ating Youth in Action. Summer, kaya tamang-tama ito para sa ating mga estudyante. At syempre, hindi lamang sa mga estudyante, sa mga magulang din na gumagabay, no, sa kanilang mga anak. At gayon din, katulad nga ng nabanggit ni kapatid na Arnel, no, tayo ay anak ng Panginoong Diyos. Tayo ay youth, no, sa mata ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Okay, so let's go to day 4, no, yung ating topic na pang day 4. So again, welcome, no, sa bawat isa sa atin. Welcome dito sa ating bagong topic dito sa ating day 4. So pagkatapos nating pag-usapan yung training at stamina kahapon, kailangan nating linawin ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng laro. Ito kasing Youth in Action natin na series na topic, ang analogy natin dito ay yung sport, so yung laro. Yan ang ginamit nating analogy para dito, kung saan maraming mga kabataan ang makaka-relate. Ayan, kahit din mga magulang. Ako, magulang, pero mahilig din akong manood ng sports, lalo na kasi dumaan ako sa sa buhay ng kabataan. Kaya alam ko na napakahalaga para sa mga kabataan yung mga games, no, yung mga sports games. Ayan. So, dito, no, pag-uusapan natin yung identity. Kanino ka ba talaga kakampi? Kaninong kampo ka? Yan. So, napakaganda. So, dito tayo ngayon sa ating day 4 na ang title is Wearing the Jersey. Yan. Kaya sinuot ko tong yun nga lang naka-mirror yung aking yung aking camera.
Pero ito ay aming t-shirt noon pa, no, pinagawa ni Mami, na t-shirt ng mga kabataan. Pero ako rin, nagpagawa rin ako ng sarili ko. Ayan. So, wearing the jersey, week 1, training camp, the internal discipline. At ang ating teksto na pagbabatayan sa ating topic na ito ay matatagpuan natin sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9. At ito po yung sinasabi. Ngunit kayo ay isang bansang pinili, mga lingkod na hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos, at bayang pag-aari niya. Pinili kayo upang magpahayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Yan. Amen. Basbasa nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Napakagandang memory verse na ating pagbabatayan ngayon, no? Tayo ay pinili, no? So, may tanong ako ulit sa inyo. Kaninong pangalan yung nasa likod mo? Ayan. Ano ba? Kaninong pangalan yung dala-dala mo? Sa sports, ang jersey ay nagsasabi kung sino ka at kanino ka kabilang. Yan. Kapag isinuot mo ang jersey ng team mo, hindi mo na lang kinakatawan ang sarili mo, kinakatawan mo yung team mo. Ang school, kung halimbawa, kung logo yan ng school, o ang iyong coach, no? Kung ano yung pangalan ng team mo na binigay nung coach o napag-usapan ninyo, napagkasunduan ng coach na okay, ito ang pangalan ng ating team. So, dun ka belong, no? So, maraming kabataan ngayon ang naniniwala kung sino pa talaga sila. Ayan. Maraming kabataan ngayon ang nalilito kung sino ba talaga sila. So, sinusubukan nilang isuot ang jersey ng mundo para maging in o sikat. Pero bilang youth in action, kailangan nating malaman na ang jersey na suot natin ay may tatak ng langit. Yan. Ito yung mahalaga, no? Tayong mga Kristiyano, tayo ay nasa team ng ating Panginoong Jesus. Tayo ay kabilang, no, sa kanyang team. At ang suot natin ay ang Christian name. So, para sa mga youth, your identity is not defined by your grades, your number of followers, or your mistakes. Yan kasi yung tinuturo ng mundo ngayon. Pag marami kang followers, sikat ka. Pagka mataas ang grade mo, ipa-flex na yan. Kung marami kang mistake, parang ano ka na, hiyang-hiya ka na, and feeling mo guguho na yung mundo. Ganon ngayon ang nangyayari sa ating mga kabataan. So, tandaan natin, ang tunay na identity, o ang tunay na identity mo, ikaw ay pag-aari ng Panginoong Diyos. Si Lord ang may-ari sa iyo. Nasa team ka niya. Ikaw ay kabilang sa team ng ating Panginoong Diyos. So, kapag alam mo kung kanino ka naglalaro, kung kanino ka nabubuhay, kung kanino ka tumatakbo. So, hindi ka basta-basta mapapressure sa mga or mauubusan ng lakas dahil alam mo na dun ka nakakapit sa nagbibigay o source ng lakas. Ayan. So, hindi tayo dapat ma-pressure, no? Lalo na sa mga cheer o kaya kung ano man yung sinasabi ng mga tao sa ating paligid. Naglalaro tayo para sa ating one and only audience. Sino yan? Syempre, ang ating head coach, ang ating Panginoong Jesus. Wearing the jersey means being proud to be called as a Christian. Kahit sa harap ng mga taong hindi naniniwala, no? Kahit sa ibang tao, hindi pabor sa kanila or hindi sila masaya, sa ating coach, sa ating head coach, yun yung pinaka-importante. Tayo ay mabuti sa kanyang paningin. So, para sa mga magulang, bilang assistant coaches, kailangan nating paalalahanan ang ating mga anak kung sino sila kay Kristo.
sa mundo ng mga kabataan, katulad ng sa aking anak, no, na papasok na siya sa college, no, meron siyang bagong kurso, no, isang field na punong-puno ng matatalinong tao. Ayan, madaling makaramdam ng impostor syndrome. Ano yung impostor syndrome? O ito yung tinatawag na kakulangan sa tiwala. So, ang role natin ay ipaalala sa ating mga anak na hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mundo dahil tinanggap ka ni Lord. At kami, tayo mga magulang, tanggap natin ang ating mga anak, mahal natin sila. So, wala silang kailangang patunayan. Ang kailangan lang nilang gawin is isuot nila yung kanilang jersey. Ano yun? Remember, no? Alalahanin nila na hindi sila naglalaro to be accepted. So, kailangan lang nilang isuot yung kanilang jersey at kumbaga yung kanilang team. Ayan, yung kanilang team kay Lord. Ito yung kanilang pahalagahan sa kanilang buhay. At ipakita nila na hindi nila kailangang maglaro to be accepted. Kailangan lang nilang maglaro para ipakita, no, na sila ay kasama ng head coach. Ayan. So we have to be ready, no, na tanggihan yung mga naririnig or isarado yung ating pandinig sa mga maingay na sound ng mundo at i-focus natin yung ating paningin sa ating Panginoong Diyos. Ayan, siya ang ating head coach. So, in action challenge para sa mga youth. Ngayong araw, gumawa ka ng isang bagay na magpapakita na proud ka sa iyong jersey. Ano yung jersey mo? Ulitin natin. Yung jersey natin na bigay ng ating Panginoong Diyos, yung pangalan nating Kristiyano. Maaring ito ay pag-post ng isang encouraging verse o ang pagpili na huwag sumabay sa usapan na puno ng panlalait sa iba or ipakita mo kung kanino kang team. Yan. So, para naman sa mga magulang, magbigay ng isang affirmation speech. Magbigay tayo ng isang affirmation speech. Kanino? Siyempre sa ating mga anak. Sabihin sa kanila ang mga katangiang nakikita natin sa kanila na galing kay Lord. Halimbawa, pagiging mapagmahal, matiyaga, matapat. Ayan. Ipaalala sa kanya na proud tayo na suot niya ang jersey ng Panginoong Hesukristo. Ayan. So, napakaganda, no? Yan yung ating day 4 na topic, yung jersey. Okay. At dito na tayo, no? Heto na tayo sa ating day 5. Medyo mabilis, no? pero pwede mamaya nanamnamin natin 'yan. Okay, so dito tayo sa ating day 5. Ngayon, bibigyan natin ng focus ang role nating mga magulang bilang mga assistant coaches. Ayan. So tayong mga magulang, tayo ang assistant coach. Napakahalaga ng partnership na ito para masiguradong ang ating mga players o ang ating mga anak, no, yung mga youth ay handa sa totoong laro o laban ng buhay. Ayan, okay. So, day 5, the assistant coach. Yan ang ating topic. And patuloy pa rin tayo, no? Ito ay nasasakop pa rin itong ating week 1 training camp, internal discipline. At ang ating teksto na pagbabatayan dito sa ating day 5 na topic na assistant coach ay matatagpuan natin sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 13, versikulo 1. At ito po ang sinasabi. Ang matalinong anak ay nakikinig sa kanyang ama, ngunit ang palalong anak ay hindi tumatanggap ng payo. Napakalinaw po, no? Amen. Maraming salamat sa Panginoong Diyos sa mga salita na ito. So, napakalinaw para sa ating mga anak na intindihin, no? Kumbaga, ganito kahalaga
yung pakikinig ng payo sa mga magulang. Kung tayo ay nakikinig, tayo ay matalinong anak. Pero kung tayo ay hindi nakikinig, no, tayo ay palalo. O tayo ay kumbaga mataas, no, yung tingin natin sa sarili natin, mapag mataas tayo, at tandaan natin, ang mga nagmamataas ay ibababa. Ayan. So ingatan natin na tayo ay huwag maging palalong anak. Ngayon, dito sa ating topic na ito, na the power of partnership. Ayan. Tandaan natin na sa kahit anong professional team, hindi kaya ng head coach na bantayan ang bawat galaw ng lahat ng players. So, diyan pumapasok yung mga assistant coaches. Pero no, syempre, sa ating Panginoong Diyos, dahil siya ay makapangyarihan, no, kaya niya na tignan lahat. Pero tayo na mga magulang ay binigyan din niya ng role, no, bilang assistant coaches. So, diyan tayo pumapasok, no? Diyan tayo pumapasok yung ating role as assistant coaches. Sila ang kasama ng mga player, no? Ang mga assistant coaches ang kasama ng mga player sa araw-araw na drills. Sila ang nagpapaliwanag ng strategy. Ipinapaliwanag nila yung strategy ng head coach sa paraang mas madaling maintindihan. Ayan. Okay, so sa ating game plan, ang mga magulang ang assistant coaches ng ating Panginoong Jesus. Bagamat kaya niyang tignan lahat, no? Tayo, we are privileged, ang parents ay privileged to be called as assistant coach para sa ating mga anak. Kaya ito ay isang pribilehyo. Hindi natin trabaho na kontrolin ang bawat kilos ng ating mga anak, kundi ang i-guide sila para maging align sila sa plano ng ating head coach. Okay? Okay, para ulit ito sa mga magulang. So, minsan nakakapagod maging assistant coach. Totoo 'yan. Lalo na kapag ang player natin ay pasaway o ayaw makinig sa ating mga instructions, 'di ba? So, kaya ng experience namin ni Larry at ni Christine, may mga moments kami na kailangan naming mag-adjust. Nung nagdedesisyon, lalo na nung nagdedesisyon yung aming anak na si Christine para sa kanyang college course, hindi namin siya pwedeng diktahan. Pero hindi rin naman namin siya pwedeng pabayaan, no? Kaya ang role natin o ang role ng magulang, no, na magbigay ng wisdom and stability habang sila ay naghahanap ng direction. Yung paggabay ng magulang, ito yung kailangan nila. So, be a coach who encourages, not coach who just yells from the sideline. So, tandaan natin, napakahalaga nitong responsibility ng magulang para bumalanse, para matuto yung ating mga anak na magdesisyon at para gabayan sila sa kanilang mga decision making. So, para naman sa mga youth, ang inyong mga magulang ay hindi nyo kalaban. Sila ang pinakakampi nyo, pinakamalapit nyong fans or mentors. Yan ang tatandaan nyo. Kapag binibigyan kayo ng payo o disiplina, huwag nyong isipin na, ay, ang killjoy naman. O, killjoy naman si mommy, killjoy naman si daddy. Yung mga ganon. Huwag ganon, no? So, isipin nyo na tinitiyak lang ng mga magulang na huwag kayong mafo-fall out or magkakamali sa inyong laro. Ang player na marunong makinig sa kanyang assistant coach ay mas mabilis gumaling sa kanilang ginagawa at mas madaling nagiging influencer. So, tandaan natin yan. Mas lalong gumagaling ang isang anak na marunong makinig sa kanyang magulang, lalo na kung ang kanyang magulang ay
nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, ang kanyang direct command, ang direct command ng ating Panginoong Diyos, yun yung ina-apply niya sa kanyang anak. So, tatandaan natin na napakahalaga ng ang anak ay marunong sumunod at makinig sa kanyang magulang. Ang teamwork sa loob ng bahay, yun ang basihan, no, ng tagumpay sa labas ng bahay. Kapag ang assistant coach o ang mga magulang at ang player, ang mga anak, ay nagkakaisa, ang head coach natin, ang ating Panginoong Jesus, ay naluluwalhati, nag-glorify siya. Nag-glorify ang ating Panginoong Diyos sa langit. So, ito ang action challenge natin, in-action challenge natin dito para sa mga magulang. Ngayong araw, imbes na magbigay ng command, subukang magbigay ng coaching tip. Ayan. Halimbawa, anak, napansin ko na medyo pagod ka sa school. Baka makatulong kung mag-rest ka muna o kumain ka muna. At lalo't higit, mag-pray ka muna. Turuan natin sila, i-lead natin sila na alalahanin ng Panginoong Diyos sa anumang sitwasyon sa kanilang buhay. Ipakita ang suporta natin, lalo na pagka sila ay dumaraan sa mga nakaka-pressure na sitwasyon sa buhay. Para naman sa mga kabataan, magpakita ng coachability. Ayan, magandang salita na ating natutunan sa umagang ito. Ano ba tong coachability? Lumapit sa iyong mga magulang at itanong tanungin yung kanilang opinion sa isang bagay na pinagdadaanan mo sa iyong buhay sa panahon na ito. Kahit simpleng bagay lang, ipakita mo na pinapahalagahan mo ang wisdom ng iyong mga magulang o ang wisdom na kaloob ng Panginoong Diyos sa iyong mga magulang. Ayan. So, napakaganda, no? That completes that ends, no? The day 5 topic natin. So, dito tayo ngayon sa combined conclusion. Dahil itong dalawang topic na ito ay good combination to. So, heto yung ating combined conclusion para dito sa day 4 topic at day 5. Okay. Dito natin pagdurugtungin, no? Yung identity, kung sino ka, at yung support system, sino ang kasama mo. So, yung dalawang yon. So, the team handle, no? The team handle, identity and partnership. Ito yung day 4 and 5 conclusion natin. So, sa na-discuss natin ngayon na pang dalawang araw, tinalakay natin ang dalawang bagay na bumubuo sa kumpiyansa ng isang player. Ang kanyang jersey at ang kanyang assistant coach o ang kanyang coach. Hindi ka pwedeng sumabak sa court kung hindi mo alam kung kanino ka kabilang, at mas lalong hindi ka magtatagumpay kung wala kang gabay. Yan. So, tandaan natin yan. Identity over popularity. Tandaan natin na yung importance of wearing the jersey. Yung wearing natin o pagsuot natin ng ating pangalang Kristiyano. So, dito, no, dun sa day 4 na natalakay natin, natutunan natin na ang ating halaga ay hindi galing sa palakpak ng mundo, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Diyos na nakatatak sa bawat isa sa atin. Kapag alam ng isang kabataan na siya ay chosen at owned by God, hindi siya basta-basta matitinag ng peer pressure. Ang jersey ng ating Panginoong Hesukristo ang nagbibigay sa atin ng authority na maging influencer. So, you are not just a student or a teenager. You are a representative of heaven. Yan ang tatandaan natin. And of course, dito sa isang bagay, so yun yung isang bagay, ito yung ikalawang bagay, guidance over control, the assistant coach.
Sa day 5, nakita naman natin na ang pagsuot ng jersey na ito, yung jersey na ito, ay hindi madali. Kaya, binigyan tayo ng Diyos ng mga assistant coaches, ang ating mga magulang. Ang partnership na meron kami ni Larry para kay Christine, no? Lalo na sa pagpili ng kurso, ay isang perfect example. Yan. Kaya ako palaging binabanggit. Ito yung isang perfect example dito sa ating topic. Ang player o ang tumatakbo. Pero ang coach, so ang player, siya yung tumatakbo. Pero ang coach, ang nagbibigay ng perspective. So ang action ay mas nagiging tumpak kapag ang kabataan ay marunong magpasailalim sa wisdom ng mga nakatatanda ng kanila, katulad ng kanilang mga magulang. Ayan. So, para sa mga youth at parents, both, no, ang tagumpay ng youth in action, itong ating topic na ito, ay nakasalalay sa pagkakaisa. So, para mas ito ay magtagumpay sa ating buhay, itong topic na ito, kailangan andito yung teamwork ng both ng parents and ng mga anak. Ayan. So, youth, huwag mong ikahiya ang jersey mo at huwag mong baliwalain ang assistant coach. Parents, ipaalala sa kanila, sa ating mga anak, ang kanilang identity tuwing sila ay nalilito at maging coach na madaling lapitan. Siyempre, mahalaga sa isang coach yung alam niya ang salita ng ating Panginoong Diyos para sa paglapit ng kanyang anak, no, na may dalang problema, mabanggit din niya, no, yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng strength sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo na sa mga kabataan. So gaya ng sa aming anak na si Christine, bago siya maging bago niya matapos yung kanyang kurso at talagang maging isang tunay na engineer, kailangan muna niyang maniwala na kaya niya. Yun? So yun yung identity. Kailangan niyang makinig sa gabay namin na kanyang mga magulang, kami na binigay ni Lord na assistant coach niya. Kapag maayos ang relasyon sa loob ng team o sa pamilya, handa tayong humarap sa anumang pressure o laban dito sa mundong ito. Ayan. So, final word, bago natin i-close itong ating morning devotion sa araw na ito, ang ating identity o ang iyong identity o ang identity ng ating mga anak, no, ang iyong lakas at ang iyong pamilya, ang iyong sandigan. Kapag alam mo kung sino ka at sino ang kasama mo, wala kang laban na hindi mo kakayaning harapin. Ayan. So muli, napakagandang paalala sa atin sa umagang ito sa ating topic na Youth in Action. At muli, bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion sa araw na ito, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, na kami ay dinala mo sa iyong team, na kami ay kabilang sa team ng aming Panginoong Jesus, na kami ay binigyan mo ng mga taong gagabay sa amin, kahit hindi mga magulang, mga magulang sa iglesia, mga nangunguna sa iglesia na siyang gumagabay sa amin, Panginoon. Patuloy mo rin silang ingatan, ang aming mga magulang, ang aming mga nakatatanda sa iglesia na siyang ginagamit mo para kami ay gabayan. Bigyan mo sila ng karunungan, ng kalakasan, at puspusin mo sila ng iyong banal na salita, Panginoon, at tulungan mo na patuloy silang maging example sa amin na hindi lamang tinitingala namin, kundi encouragement sa amin kung kami ay nalilito. Encouragement sa mga kabataan. Gawin mo ang bawat isa sa amin, ang bawat mga magulang na maging marunong sa pagbibigay ng payo sa aming mga anak. Huwag namin silang kontrolin, Panginoon.
tulungan mo kami na mabago ang aming puso kung kami ay merong pag-iisip na kontrolin ang nais ng aming mga anak. Bagkus, Panginoon, bigyan mo kami ng tamang salita na siyang magbo-boost o magpapalakas ng kalooban ng aming mga anak. Tulungan mo ang aming mga anak sa kanilang pagdidesisyon at tulungan mo na lumakad sila ng tuwid sa iyong banal na harapan. At muli, Ama, gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa sa atin. And tomorrow, wag po ninyong kalimutan, no, yung ating day 6 and 7 na i-discuss natin bukas. Ito ay closing nitong ating first week topic dito sa ating Youth in Action. So muli, maraming salamat. To God be all the glory. Take care and God bless.